Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa presidente ng Amerika kasama ang mga pinuno sa iba't ibang panig ng mundo, na sinalakay ng grupo ng terorista para sa kanilang pakay na pabagsakin ang ekonomiya ng mundo. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang G20. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa Budapest, ang dating Australian Special Force na si Edward Rutledge at ang kanyang mga mersenaryo ay nakipagnegosasyon sa may hawak ng isang crypto wallet na naglalaman ng $1,000,000, ngunit ayaw nilang ibigay ang perang kabayaran kaya tumakas ang babaeng may dala ng wallet na nagawa niyang mailigaw subalit nasundan pala ito ni Rutledge at sapilitang kinuha ang crypto wallet. Samantala sa White House, nagising ang mahimbing na tulog ng presidente na si Danielle Sweden dahil sa isang sitwasyon matapos tumakas ang kanyang anak na babae para mag-club. Si Serena ay magaling sa pag-hack ng mga bagay-bagay kaya natakasan nito ang mga Secret Service agent. Bilang parusa kinuha sa kanya ang mga gamit upang hindi na makaulit pero iniisip ng bata ikinukulong siya ng ina. Nagising din ang kanyang ama na si Derek na nagagalit sa ginawa ng anak sa pagrerebelde. Ang presidente ay dating US Army veteran, madalas pa din itong nagsasanay kasama ang kanyang pangunahing Secret Service agent na si Manny Ruiz. Sa isang press conference para sa gaganaping G20 Summit kung saan magsasama-sama ang mga lider ng pinakamayayamang bansa sa mundo, gustong ipanukala ni Danielle sa kanyang mga kasamang lider na mabago ang sistema ng pananalapi lalo na sa mga magsasaka upang gawing digital currency, ngunit dahil sa ginawang eskandalo ng anak na pahiya ang presidente sa harapan ng lahat. Dahil sa nangyari balak isama ni Danielle si Serena sa lakad sa South Africa kasama rin naman ang buong pamilya, upang hindi na ito makakagawa ulit ng ikakahiya niya kahit ayaw pang sumama ng bata. Kalaunan lumipad na sila sa paggaganapan ng summit, kasama din ng presidente si Joanna ang Treasury Secretary na isa sa kanyang matalik na kaibigan. Ito ang nag-ayos ng lahat ng mga kailangan kabilang ang pagkuha ng private contractors bilang dagdag proteksyon na inaprobahan ng Vice Presidente at CIA Director. Sa hotel na paggaganapan ng pagpupulong sa South Africa, dumating si Rutledge kasama ang kanyang mga mersenaryo dahil sila ang kinontrate sa pagprotekta sa mga dadalong leader. Hindi nagtagal dumating na ang First Family sa paggaganapan ng summit na binati ng tagapangasiwa ng hotel, mahigpit namang binabantayang mabuti ang seguridad sa loob sa pangunguna ni Rutledge. Naghanda na ang mag-asawa para sa pagdalo sa party ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pagpasok sa loob sinigurado ni Manny ang seguridad ng presidente at ang pamilya nito. Sinalubong sila ni Joanna upang batiin at ipinakilala ang mga mahalagang taong dapat niyang makausap kabilang si Elena ang may hawak ng International Monetary Fund sa buong mundo. Umalis na muna si Derek para tingnan ang mga anak sa kanilang kwarto. Nakausap naman ng presidente ang mayabang na Prime Minister ng UK. Walang kaalam-alam ang lahat na may masama palang plano si Rutledge. Habang kinukuhanan ng litrato ang mga lider doon na niya pinakilos ang mga tauhan upang ikulong ang lahat ng lider sa isang lugar, kabilang din pala sa kanilang grupo ang Secret Service agent ng presidente na si Darden. Matapos may handa ang kanilang mga plano pinasabog ni Rutledge ang pwesto kung nasaan ang Special Forces ng US President. Nagulat ang lahat nang marinig ang malakas na ingay maging si Derek na nasa loob ng elevator nag-alala para sa kalagayan ng mga anak. Wala na ring access sa sistema ang lahat ng bantay ng mga lider na naiwan sa labas na humantong sa kamatayan ng mga ito. Pinatay din ni Rutledge ang head security na kanyang kaibigan bilang ginamit niya lang ito para sa kanyang mga plano. Maya-maya pa pumasok sa bulwagan ang mga mersenaryo ni Rutledge na inakala ng Prime Minister na mga kakampi. Doon na nagkagulo ang lahat matapos gawing hostage ang mga leader pero sinusubukan nilang lumaban. Nagawang mailigtas ni Manny ang presidente ngunit nahiwalay si Joanna sa kanila. Nagtago sila sa isang sulok kabilang ang ibang matataas na tao at sa tulong ni Danielle nagawa nilang makapuslit sa sekretong silid na nakita ng Secret Service sa blueprint. Nailigtas naman ni Derek ang mga anak mula sa mersenaryo ngunit napatay ang security niya. Naiipit pa din ang grupo ng presidente sa napasok na silid dahil may mga bantay sa labas buti na lang nakakita ng daan ng South Korean First Lady at ito ang ginamit nila para makatakas.
Sa bulwagan dumating si Rutledge, napag-alaman niyang nakatakas ang presidente ng Amerika at ang UK Prime Minister na agad nitong pinahanap sa kaalyadong Secret Service agent. Sa kwarto kung nasaan si Derek kasama ang mga anak may dumating ulit na mersenaryo sa labas, agara nilang hinarangan ang pintuan pero may naisip si Serena na paraan para iligaw ang masasamang loob, naglagay siya ng tali pababa habang tumawid sila sa kabila upang hindi masundan. Hindi naman makaalis sa napuntahang silid ang pangkat ng US President, ang Prime Minister hinahanap ang puwersa ng presidente dahil mayroon itong mga sundalong naka-standby pero naniniwala si Daniel na patay na ang lahat sa pagsabog kanina. Wala din silang base sa South Africa na pwedeng makaaksyon sa kanilang sitwasyon, isa lang ang naisip ng presidente kundi makapunta sa kanyang sasakyan na isang military vehicle na nakadisguise ng sedan, ngunit naroon ito sa underground ng hotel. Samantala, nag-broadcast si Rutledge para ipaalam sa buong mundo na hawak nila ang mga lider na dumalo sa summit, at naglabas ng kasinungalingan na balak baguhin ng US President kabilang ang mga kaalyado ang sistema ng pananalapi upang mananamantala para kumita. Hinikayat niya ang publiko na ilipat na sa crypto ang kani-kanilang mga pera para maprotektahan. Upang magawa ang mga balak niya isa-isang kinunan ang mga lider ng kanilang impormasyon, para makagawa ng deepfake video na pagmukhain na sila talaga ang nagsasalita sa mga maling pahayagan ng pagtataksil. Gumana ang plano ni Rutledge dahilan ng tumaas ang kikitain nilang pera sa crypto, sinimulan naman ng presidente ang plano niyang makapunta sa underground subalit patungo na ang mga mersenaryo na naghahanap sa kanila. Umakyat ang mga ito sa itaas ng elevator isa-isa para doon magtago, tamang-tama ding nakaakyat ang lahat bago pa mahuli ngunit ng pababa na tumama ang braso ng Prime Minister at narinig ng mga mersenaryo ang ingay sa itaas. Nang titingnan nila ito nahulog ang presidente at nakipagbuno sa kanila, agaran ding sumunod si Manny upang tumulong ngunit nahihirapan sila sa lakas ng mga ito, buti na lang tinulungan ni Elena ang presidente kaya napatay lahat ni Daniel ang mga kalaban at nailigtas sila. Pagkatapos agaran na silang lumabas para magpatuloy, naghanap din ng paraan si Derek upang makahingi ng tulong pero napansin ni Serena na may tila pumipigil sa signal, naisip niya ang TV satellite na gumagana pa din at ito ang gagamitin niya para mapasok ang system na ginagamit ng terorista. Habang nagpapatuloy ang grupo ng presidente sa pagtakas, nadaanan nila ang mga mersenaryo na nanunood sa pagtawid at nakita ni Daniel ang may pasimuno ng pagsalakay maging ang mga hostage doon. Alam na niya ngayon ang pakay ni Rutledge na pabagsakin ang ekonomiya sa buong mundo ngunit ang inaalala niya ang kaligtasan ng mga bihag, hindi nasaklaw sa trabaho ni Manny ang ibang tao kundi ang panatilihing ligtas ang presidente subalit ayaw iwanan ni Daniel. Wala nang nagawa ang agent kundi sundin ang kagustuhan ng presidente, agad na sinimulan nila ang plano sa pagligtas ng mga bihag kung saan napalaban ang dalawa sa mga mersenaryo, napatulog ng presidente ang nakalaban at tinulungang makatakas ang mga bihag. Ngunit bigla itong nagising, sakto ding dumating si Manny na sinalo ang bala para kay Daniel at napatay ng hotel staff ang mersenaryo. Sa mga oras ding iyon patuloy na sinusubukan ni Serena ang pag-hack ng sistema, subalit dumating doon ang grupo ni Darden at nalaman ni Derek na kabilang ito sa terorista, pinili na niyang sumuko para iligtas ang mga anak. Narinig naman nito ang ingay ng computer, nang tingnan niya sa likuran wala na doon ang mga bata na kasalukuyang nakapagtago sa itaas. Sa Pentagon, nakatanggap ang mga opisyal ng mensahe mula kay Serena na nasa ligtas ang kanyang ina. Malala naman ang sugat ni Manny sa tama ng baril kanina. Napag-alaman ng presidente na hindi pala tunay na nagtatrabaho sa hotel ang kanilang nailigtas. Sila pala ay padala ng gobyerno ng South Africa na nagpapanggap na staff para magbantay. Hiniling ng presidente na hanapin ang mga anak upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, dahil sa pagkilos ng mga bansa para iligtas ang kani-kanilang leader pinatay ni Rutledge ang Australian Prime Minister, sinubukan namang manlaban ng presidente ng South Korea dahilan ng nasaksak ito ng mersenaryo na ikinatakot ng lahat na lumaban pa. Ang UK Prime Minister napahanga sa katapangan ni Daniel, sa napagdaanan ng presidente sa militar ito ang nagpatibay sa kanya para maging matapang na harapin ang pinagdadaanan nila, at agad na silang tumuloy sa underground hanggang sa marating ang sasakyan ng US President para gamitin sa pagtakas. Ngunit nang aalis na sila nakatanggap ng tawag si Daniel mula sa asawa matapos itong hawak na ngayon ni Rutledge upang sumuko sa kanila kapalit ang kaligtasan nito. Nakita din ng mersenaryo ang mga anak sa CCTV at hinikayat si Derek na magsalita pero inilaglag lang nitong si Agent Darden ang traidor.
Pinahirapan ng mersenaryo si Derek dahilan ng napilitan na si Daniel na isuko ang sarili. Nagpaiwan na siya doon upang makatakas ang mga kasamahan pero nang nasa biyahe na nagising ang agent, nang malaman niyang hindi nila kasama ang presidente tumalon ito sa sasakyan. Ang dalawang bata naman pinaghahanap na ngayon ng pinadalang tao ni Rutledge, buti na lang dumating ang dalawang operatiba ng South Africa at nailigtas ang mga ito. Maya-maya pa dumating na si Darden sa underground para hulihin si Daniel. Hinala ng presidente na mayroon pa itong kasabwat dahil alam niyang hindi ito magagawa mag-isa ng agent. Bumalik naman doon ang Prime Minister, naroon din pala si Manny at iniligtas ang presidente na galit dahil hindi sila pwedeng maghiwalay kahit anong mangyari. Nakatanggap naman ng tawag ang presidente mula sa anak na nasa ligtas na sila at humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa ina. Hiniling niyang tumulong sa kanila sa pagpasok sa sistema ng gusali upang makapasok ang mga militar mula sa labas, ngunit nangangailangan ito ng device na nasa lobby lang makukuha. Sumang-ayon si Daniel sa plano ng anak, pinaalis niya na din sila Elena pero pinili ng South Korean First Lady na magpaiwan dahil ayaw niyang iwan ang asawa. Maya-maya pa sinimulan na nila ang plano, tumuloy na din si Elena at ang UK Prime Minister sa pagtakas sa kabila ng mga pamamaril ng mga mersenaryo na nagawa nilang malampasan. Nang malaman ito ni Rutledge ginamit nila ang nakahandang missile upang pigilan at nagawang matamaan ang sasakyan pero napatay din ang lahat ng kanyang nakabantay na tauhan. Ganun pa man, sobrang tibay ng sasakyan ng US President kahit sa malakas na pagsabog na gawang makaligtas ang mga sakay sa loob na lalong ikinagalit ng mersenaryo. Pinasabog naman ng operatiba ng South Africa ang missile launcher ni Rutledge na tumama rin ang impact sa kanya. Nasa maayos na ang kaligtasan ng Prime Minister, pinaalam niya sa opisyal ng US ang kanilang plano ng presidente na magpadala ng puwersang militar sa loob ng 2 minuto dahil bubuksan ni Serena ang computerized lock ng pintuan. Agad namang nagtungo sila Daniel sa power control ng hotel at iniwan doon si Manny. Nakabalik ang South Korean First Lady sa bulwagan pero natagpuan niyang patay na ang asawa. Ang presidente naman nagtungo sa lobby para sa kanilang balak. Pinapatay niya kay Manny ang ilaw at sinimulan ang pag-atake sa mga mersenaryo doon. Dumating din ang operatiba ng South Africa kasama si Serena para kunin ang device. Muntik nang mahuli si Serena buti na lang nailigtas ito ng ina. Nakuha niya din ang device ngunit nagsidatingan ang mas marami pang mga kalaban na isa-isang pinabagsak ng presidente mag-isa. Dumating pa doon ang pinuno ng grupo at nakaharap niya ito sa laban. Sinimula na ding pasukin ni Serena ang sistema habang parating na doon ang puwersang militar ng gobyerno ng US. Patuloy pa din sa pakikipangbuno si Daniel sa mersenaryo hanggang sa mapatay ang lahat at pinabuksan ulit ang ilaw kay Manny. Nang handa na ang militar sa pagpasok matagumpay na nabuksan ni Serena ang pintuan ngunit nasa panganib ang kanilang ama. Nang malaman ito ni Daniel isinuko na niya ang sarili kay Rutledge kapalit ang kalayaan ng asawa. Ngunit nagbanta ang mersenaryo na pag hindi niya ginawa ang pinapagawa papatayin niya ito. Napilitan si Daniel sundin si Rutledge sa kabila ng alam niyang gagawan siya ng deepfake video para lang mailigtas si Derek. Sa mga oras na yun napasok na ng militar ang loob ng hotel. Sinimulan nila ang pagligtas sa mga hostage na matagumpay nilang nagawa subalit 2 leader sa mundo ang napatay ng mga terorista. Dahil naman sa paglabas ng deepfake video ng presidente bumagsak ang ekonomiya ng US sa paglipat ng mga mamamayan sa crypto, matagumpay na kumita ang mga mersenaryo ng bilyong dolyar at agad na pinaghanda ang kasamahan sa pagtakas gamit ang helikopter. Pero hindi naniniwala ang presidente na papaniwalaan ng mamamayan ang inilabas nilang kasinungalingan. Nagalit ang mersenaryo at tinangkang patayin ito buti na lang iniligtas siya ni Derek. Naglaban ang 2 dahilan nang nahulog mula sa mersenaryo ang kanyang crypto wallet na agad pinulot ni Joanna. Nang tangkain ulit ni Rutledge patayin ang presidente dumating ang South Korean First Lady para ipaghiganti ang pagpatay nito sa asawa. Agarang tinulungan ni Daniel si Derek na inakala niyang patay na pero may suot pala itong bulletproof vest. Bigla namang nawala si Rutledge nang nakatalikod sila, pero alam na ngayon ni Daniel na si Joanna ang kasabwat ng mersenaryo sa loob ng kanyang opisina na nagpahamak sa kanyang pamilya at kinuha ang crypto wallet. Dumating din doon ang kanyang bunsong anak dahil dinukot si Serena. Isinakay ng mersenaryo ang bata sa helikopter pero nakasunod si Daniel hawak ang wallet dahilan nang natigilan ito. Nakipagsundo siyang pakawalan ng anak sa halip siya na lang ang isama ng mersenaryo. Paglapit nito hinagis niya ang wallet upang iligtas ang anak habang pilit namang makuha ni Rutledge ang wallet pero nahulog ito sa bangin.
Galit na galit ang mersenaryo sa ginawa ng presidente kaya napilitan si Daniel na paliparin na ang helikopter, dahil hindi naman siya marunong sa pagpalipad bumagsak ang helicopter na nakadungaw sa bangin. Hindi pa din tumigil ang mersenaryo sa kabila ng nasa alanganin silang sitwasyon, muntikan ng mahulog ang dalawa buti na lang nagawa nilang makakapit, sakto namang natanggal ni Serena ang tali sa kamay at tinulungan ang ina na lalong ikinagalit ng mersenaryo at pinagtangkaan itong patayin pero isinama siya ni Daniel sa pagkahulog. Dahil sa nangyari inakala ng bata na wala na ang ina, naroon pala ito sa ilalim na nagawang makakapit ngunit nang umakyat ito malapit na ding mahulog ang helikopter. Nagyakapan na lang ang mag-ina bago tuluyang mahulog pero dumating ang militar at sa pagtutulungan ng lahat nakaligtas sila, dahil dito maayos na nakababa ang mag-ina at ipinagdiwang ng lahat ang matagumpay na rescue operation. Matapos ang ipinakitang katapangan ng presidente, nilagdaan ng mga makapangyarihang lider ang panukala niya para sa mga magsasaka at ikinulong si Joanna sa pagtatraidor sa bansa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!